Nararamdaman niya ang init na tila umaalipin sa kanya, ngunit hindi na kailangang pag-usapan pa ang mga detalye. Lumampas na siya sa tamang pag-iisip, sumagi sa kanyang isipan ang mapagmataas na ideya, isa akong henyo. Ngayon, malinaw na sa kanya ang nangyari. Ngunit hindi niya maaaring iwan ang mga bangkay doon, kailangan niya itong asikasuhin. Lumipas ang oras nang hindi niya namamalayan, at ang araw ay papalubog na habang siyan ay naguhukay ng libingan. Sa wakas, natapos din niya ang hukay. Tinulak niya ang mga bangkay pababa at tinakpan ito ng lupa. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo, at sa wakas ay nakaramdam siya ng ginhawa. Nagawa na niya ang lahat ng kaya niya. Iniwan niya ang pala at nilapitan ang mga gamit na naiwan sa lugar ng labanan. Panahon na para siyasatin ang mga ari-arian ng mga namatay. Sa kanyang mga kamay ay may mabigat na pataka. Binuksan niya ito at tumigil sandali, ginto at pilak ang kumislap, biglang nagangat ng kanyang mod na parang nasa langit. Matagal nang hindi nakakakita siya ng ganoong karaming pera, higit pa sa 230 pilak na barya. Dati, 20 pilak lang ang kinikita niya kada buwan sa isang mainit na pandayan. Isang sweldo na ito, ang pakiramdam ay hindi maipaliwanag, napakakapaki-pakinabang pala minsan ang pagiging mabait. Mabilis niyang ibinalik ang mga barya sa pataka, takot na bigla itong maglaho na parang mahika. Sinimulan niyang suriin ang iba pang mga bagay, puno ng kuryusidad. Sa mga ito, may ilang kahangahangang bagay na natagpuan, nagisingin ang pagkamausisa niya bilang isang mananaliksik. Partikular na nakaagaw ng kanyang pansin ang isang nakakatakot na maskara na gawa sa balat ng tao. Sino ba talaga ang matandang ito? Ang sagot ay maaaring nasa isang naninilaw na piraso ng papel na nakahiga malapit doon. Binuksan ito niyan ng may pag-asa. Sa loob nito ay mga salitang Jim J.Y., pilak na Pulse Heiress, at bakal na bilog. Isa pang pangalan ang tumambad, Master. Mukhang mahalaga ang pangalang ito. Marahil ay isang kilalang gangster o isang maalamat na martial artist si JYN. Binanggit din sa liham ang 3 buwang pag-aaral, pag-aalaga sa mga mag-aaral, at mga paghahanda. Ang pangalang, Pangu, na kilala bilang Great Stone Hand, ay lalo pang nagpagulo sa isip niyan. Ang lahat ng ito ay sobrang nakakapukaw ng interes. Ang misteryo ay tila hinahatak siya ng mas malalim. Kahit pilit niyang isinasantabi ang paghanga, nakita niya ang payak na katotohanan, inaalok siya na turuan ang mga bata. Ang pera ay regalo mula kay F, at kung tatanggapin niya ito, kailangan niyang magtrabaho para rito. Ang karagdagang pondo ay tila pampatamis lamang ng kasunduan. 10 estudyante, hindi niya alam kung sino sila, ngunit malinaw na ang kanyang plano, ituturo niya ang parehong paraan ng pagtuturo na naranasan niya, sirain ang kanilang mga kalooban hanggang sa maging mga master sila. Maikli ang oras, bitbit ang backpack at pala, naglakad siyan, handang-handa. Ito ang estilo niya, laging handa sa anumang hamon. Kinabukasan, sinalubong siya ng bukang liwayway na may banayad na liwanag. Ang magandang panahon ay tila basbas ng kalikasan sa kanyang landas. Isang mahabang hanay ng mga tao ang naglalakad sa kabundukan, ang kanilang mga anino ay parang tahimik na mga multo na sumusunod sa kanila. Sa unahan ng lahat ay si Nam, isang leader na may hindi matitinag na tingin. Matagal na nilang nilalakad ang Mount M. Ang pagod ay ramdam na sa kanilang balikat, bawat hakbang ay sinasabayan ng kirot sa mga binti. Ang tanging pangarap nila ngayon ay marating ang tuktok sa lalong madaling panahon. Si Nam Gang ay isang modelo ng estudyante, ang kanyang mga tagumpay ay kahanga-hanga. Ang kanyang mga marka ay kasing liwanag ng mga mamahaling bato. Samantala, ang kompetisyon sa pagitan ng mga estudyante ay tila apoy na nag-aalab. Lahat sila ay nagsusumikap na mauna sa iba, hindi nagpapahuli kahit isang hakbang. Naglalakad sa hanay si Ren, hawak ang kamay ng kaibigang si Sansan. Ang pulang buhok na si Yang ay nasa likuran nila, hawak ang kamay ng isang maliit na batang babae na nagngangalang Muntang. Para sa mga batang estudyante, ito ang pinakamahirap. Ang bawat akyat ay parang pagsubok ng mga Diyos, ang init ay sinisipsip ang huling lakas nila, at ang kanilang mga binti ay tila may nakataling mabibigat na bato. Ang ilan sa kanila, suot ang maruruming damit, ay dahan-daang naglakad, nag-aalinlangan kung ano nga ba ang kamanghamanghang bagay na matututunan nila sa bundok na ito. Ang matarik at nakakapagod na dalisdis ng bundok ay ginawang pahirap ang bawat hakbang na parang sinusubukan ang kanilang katatagan. Biglang may sumigaw, nandito na tayo. Ang pag-asa ay nagningning na parang ilaw sa gitna ng dilim.
Sa harap nila, isang kampo ng pagsasanay ang bumungad, mahigpit at kahanga-hanga na parang isang kuta. Pagkakita rito, lahat ay biglang bumilis ang lakad, nagmamadaling makarating sa lugar. Ngunit ang matabang lalaki ay hindi natuwa. Ang pag-akyat ay nakakapagod na nga, at ang isang mahirap na naiwan sa likod ay lalo pang nagalit. Nagreklamo siya na ang iba raw ay mula sa mayayamang pamilya, kaya hindi nila nararamdaman ang tunay na pagod. Bigla, may narinig silang kaina-hinalang kaluskos mula sa kagubatan. Ang hindi nakikitang banta ay nagpatigil ng kanilang paghinga. Isang lalaking mahaba ang buhok at puti ang kulay nito ang bumaba mula sa langit. Ang kanyang mga galaw ay makinis at elegante, parang isang mandaragit. Ang mga estudyante ay napatigil na parang mga estatwa. Puno ng tensyon ang hangin habang puno ng pag-aasam ang kanilang mga mata. Si Namgang ang naglakas loob na magtanong kung sino siya. Pinuri ng estranghero ang kanilang naging paglalakbay at malugod silang tinanggap sa Heavenly Warrior Academy. Ang mga salitang ito ay nagbigay linaw sa kanilang mga duda. Nalaman nila kung sino ang nasa harapan nila at kung bakit sila naroon. Ang kampo ng pagsasanay sa Mount Emmy ay isang lugar kung saan hinuhubog ang mga mandirigma ng hinaharap. Dinala sila ng lalaki sa isang bulwagan, pinaupo sila sa isang upuan, at ipinaliwanag na wala siyang pangalan, o mas tama, sinabi niyang huwag na silang mag-abala sa pangangailangan nito. Ang kakaibang pahayag ay tila nakakagambala. Ang kanyang mga salita ay tila kumapit sa kanilang isipan, nagdudulot ng panibagong mga katanungan. Tinuro niya ang kanyang mukha at inamin na ito ay isang maskara na gawa sa balat ng tao. Ang estranghero ay pumayag na turuan sila ngunit hindi hahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Napatingin sa kanya ang mga estudyante nang may pagkabigla, ang kanilang mga mata ay puno ng kawalang pangunawa. Nagdesisyon siyang higit pang ipakita ang kanyang impluwensya. Itinago niya ang maskara at ang sikreto ng kanyang pangalan upang mas tutukan nila ang kanilang pag-aaral. Ipinaliwanag niya na kung malaman nila ang kanyang estado o pinagmulan, ito ay magiging hadlang. Walang mga angkan o uri dito, tanging isang guro at ang kanyang mga estudyante. Siya ay nagpakita ng isang uri ng kadakilaan na hindi nangangailangan ng mga titulo. Sinabi pa niya na maaaring may makakilala sa kanyang mga kagamitan o armas, ngunit kung mangyari man yun, dapat nilang tandaan na siya ang kanilang mentor. Binigyang diin niya na ang kasanayan at uhaw sa kaalaman ang mas mahalaga kaysa estado. Ang mga ito lamang ang magtatakda ng kanilang tagumpay. Ako ang inyong nag-iisang mentor, ang kanyang pahayag. Sabay-sabay na sumagot ang mga estudyante, oo, mentor. Siya ang nakatago sa likod ng maskara. Hindi niya inakalang magugustuhan niya ang titulong ito ng ganoon kalaki. Ito ang gantimpala niya mula sa 2 linggo ng maysansinang pagpaplano at paggawa ng maskara. Ang panlilinlang na ito ay mapanganib, ngunit pinag-isipan niya ng mabuti ang lahat. Nilapitan niya ang pagtuturo ng may ganap na pagkaunawa, kinakalkula ang bawat hakbang at paraan. Ito ang simula ng isang bagong buhay. Ang pagiging isang mentor ay talaga namang kahanga-hanga. Ako ang inyong pansamantalang guro, ngunit ang ating ugnayan ay magpakailanman. Kayo ang aking mga estudyante habang buhay, sinabi niya ng may pagmamalaki. May inihanda siyang sorpresa para sa kanila at itinuro ang isang kahon. Sa loob nito ay may mga dekorasyon, isang regalo bilang pagsisimula ng kanilang pag-aaral. Ang bawat isa ay dapat tumanggap ng 4 na dekorasyon. Mukha itong simple, ngunit ipinaliwanag niya na makakatulong ito sa pagdevelop ng kanilang kasanayan sa pakikipaglaban. Siya mismo ang gumawa ng mga ito. Hiniling niya na huwag nang pumili dahil pare-pareho lamang ang mga dekorasyon. Kumuha na lamang ng tig-4 bawat isa, ang sabi niya. Sabay-sabay na nagpasalamat ang mga estudyante, kahit hindi nila alam ang mga lihim na taglay ng kahon. Sinabi niya na hihintayin niya sila sa lugar ng pagsasanay. Ang oras ay ginto, sabi niya, kaya pagkatapos nilang isuot ang kanyang mga regalo, magdala sila ng kanilang mga armas upang maipakita ang kanilang mga kakayahan. Pagkatapos niyang ipadala ang mga estudyante sa kahon na may mga pulse arrays, lumabas siya tulad ng isang tunay na estratehista, nagtago siya sa likod ng sulok upang pagmasdan ang kanilang mga reaksyon. Ang mga pulse arrays ay napakabigat para sa lahat. Naisip niya na tila mahihina ang mga ito para sa mga estudyanteng nagsasanay ng martial arts, ngunit naisip din niya na nangangahulugan ito ng mahaba pa ang kanilang tatahakin upang makamit ang tunay na lakas. Nang dumilim na, naupo siyan sa harap nila at tinanong kung nagustuhan nila ang kanyang mga regalo. Ang ilan ay suot ang mga pulse arrays, habang ang iba ay nagreklamo tungkol sa bigat nito.
Napakahirap daw gumalaw na parang binibigatan sila ng mga bato. Nakakagulat dahil ang bawat pulse Ares ay tumitimbang lamang ng 30 kilo. Tinitigan siya ng mga estudyante na parang nasisiraan siya ng bait. Para sa kanila, ito ay isang uri ng panunuya. Isang babae ang nagtanong kung pwedeng pag-aanin ang pagsasanay, sinasabing hindi raw kakayanin ng kanyang pulso na magwasiwas ng espada ng may ganoong kabigatan. Ang pulso mo? Ano ang pangalan mo? Tanong niyan. Alisin mo ang iyong mga pulse Ares at ipakita ang iyong teknik. Gusto kong maintindihan kung bakit ito nakakaabala. Ang pangalan niya ay Namgan ang kasalukuyang kapitan ng Redbirds team. Tumayo siya, iniangat ang espada, magalang na yumuko, at humiling ng patnubay. Hindi siya nag-aksaya ng oras at ipinakita ang martial arts techniques ng kanilang angkan. Ang teknik niya sa espada ay pinagsamang pambihirang lakas at kidlat na bilis. Maliwanag na ang teknik ng Namgang ay nakabase sa bilis, na parang kidlat na tumatama ng mabilis at hindi maiiwasan. Ito ang ipinagmamalaki ng angkan nila, ang Art of the Speed Sword. Ngunit biglang lumitaw siyan sa harap ng espada. Kalma niyang tinayuan ang mismong linya ng atake. Sa isang galaw ng kanyang kamay, itinaboy niya ang espada. Napanganga ang mga estudyante, nag-aalala na baka masaktan siya. Gayunpaman, isang magaan na paghawak ang nagbago ng lahat. Bigla, ang espada ay nagbago ng direksyon at napunta sa kamay niyan, na parang sumunod ito sa kanyang kagustuhan. Pinaiikot niya ang espada sa kanyang daliri, sinusuri ito. Sinabi niyang ang espada ay karaniwan lamang at walang kahanga-hanga, kahit pa walang pulse Ares si Namgan ang. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang pulso niya, kung saan nakikita ang mabigat na pulse Ares. Ano ang nakikita ninyo? Tanong niya. Isang mabigat na pulse Ares, sagot ng isa sa mga estudyante. Ngumiti siyan at ipinaliwanag na ang mga pulse Ares na ito, na tinatawag na Black Dragon Bracelets, ay tumitimbang ng 84 na kilo bawat isa. Nanigas ang mga estudyante, ang kanilang mga mukha ay nabaluktot sa gulat. Tila imposible yun. Ipinakita niyan kung paano, kahit may ganoong kabigat na pulse Ares, maaring maging bihasa sa paggamit ng espada. Sa isang mabilis na galaw, naputol niya ang isang puno gamit ang espada ng iba, na pinagsasama ang lakas at bilis. Pinatunayan niyang posible ito at nakayari ng bawat isa sa kanila na maabot ang ganitong antas. Ang tanawing ito ay lubos na gamulat sa kanila. Siyan, gamit ang espada ng iba, ay nagpakitang gilas sa teknik niya. Naging malinaw na ang kanilang mga takot at maling akala ay walang batayan. Si Namgan na natauhan, ay napagtantong naging duwag siya. Ngunit kahit ganoon, ang iba pang mga estudyante ay nanatiling takot na magsuot ng mga pulse Ares. Siyan, na natuwa sa katapatan ni Namgan ay ipinahayag ang kanyang paghanga sa kanya. Ibinato niyan pabalik ang espada, ngunit hindi niya nasukat ang lakas niya. Tumusok ang espada ng malalim sa lupa. Ngumiti siya at ipinaliwanag na ito ay dahil sa mga pulse Ares na nagbigay sa kanya ng sobrang lakas. Pagkatapos, tumingin siya sa susunod na estudyante at tinanong ang pangalan nito at kung nagbago ang isip niya pagkatapos makita ang ipinakita niya. Ang estudyanteng ito ay si Non mula sa Udo sect. Inamin ni Non na makakatulong talaga ang mga pulse Ares sa pagpapabuti ng kanilang kasanayan sa pakikipaglaban. Sa bawat galaw, naramdaman niya ang kanyang pagkakamali at ang unti-unting pag-aangkop ng katawan niya sa bagong bigat. Sa paningin ng iba, siya ay parang isang traidor na nagbago ng pananaw ng napakabilis. Si Yon ay ngumiti at itinuro ang dalawang babae, sabay tanong kay Noon kung handa ba siyang protektahan sila kung tumanggi silang magsuot ng mga pulse Ares. Isa sa mga babae ang lumapit at ipinaliwanag na sobra na ang pulse Ares. Hiniling niya kay John na huwag nang pilitin si Noon at diretsahang tanungin na lang sila dahil hindi maaaring sagutin ni Noon ang para sa kanila. Ngumiti si John at tinanong ang mga babae kung ano ang kanilang iniisip tungkol dito. Ang isa sa mga babae ay nanginig, lunok ng lunok sa kaba, at nanatiling tahimik. Habang umaagos ang tubig mula sa talon papunta sa ilog, nadagdagan ang tensyon sa paligid. May bamulong malapit sa tubig na hindi patas ang nangyayari. Galit ang mga babae dahil pinipilit silang gumawa ng mabababang gawain kahit doon. Sinubukan ng isa sa kanila na pakalmeyan ng kaibigan dahil natatakot siyang masira ang mga bagay, pero paano ka ba mananatiling kalmado? Sa loob ng 10 araw, puro laba lang ang kanilang ginawa. Idinagdag pa ng isa na hindi lang sila naglalaba, kundi gumagawa rin ng mga kwintas, nagpuputol ng kahoy, pero hindi naman iyon ang dahilan kung bakit sila nandoon.
Gusto nilang matuto ng martial arts, hindi gumawa ng mabababang gawain. May isang matabang lalaking nagplantsa sa malapit at narinig ang kanilang balak na magreklamo sa akademya tungkol sa mentor. Binalaan niya silang huwag gumawa ng ingay dahil malapit sila sa training center at baka bigla na lang lumitaw ang mentor. Pumayag ang isang babaeng may pulang buhok kahit nahirap siyang pigilan ang kanyang galit. Sa huli, naiyak siya at tinanong kung naaalala nila ang nangyari kay Nohak. Nangyari yun 5 araw ang nakalipas, ang araw na nagbago ang lahat. Pagkagaling sa laba para magtanghalian, pagod at irritable ang lahat. Ramdam sa hangin ang kaba, parang may mali. Ang isa sa mga estudyante ay kinabahan, pakiramdam niya ay may banta. Nang malaman ni Gun-san, ang kanilang kapitan, ang sitwasyon, sinubukan niyang mamagitan. Sinubukan niyang pakalmeyan ang estudyanteng may galit, pero galit na galit ito, nakatikom ang kamao, at humingi ng espasyo. Sumiklab ang kanyang galit na galit dahil pinipilit silang gumawa ng walang kwentang gawain. Sumigaw siya na hindi sila pupunta sa bundok para gumawa ng ganitong mga kalokohan. Direkta niyang sinigawan ng mentor, pero kalmado itong sumagot na bahagi iyon ng pagsasanay. Patuloy na nagreklamo ang estudyante, sinabing pinahirapan sila sa pamamagitan ng mga tanikala at masamang kondisyon. Naiintindihan ng lahat na sobrang hirap ng kondisyon. Ipinaliwanag ng mentor na ang pera at mga makintab na bagay ay distraction sa pagsasanay, kaya kinuha niya ang kanilang mga damit at armas. Pagkatapos, inutusan silang maghanda ng pagkain, sinasabing ito ang pundasyon ng pagkatuto. Si Jirong at Nuna ay pinadala sa kusina, habang ang iba naman ay sa laba, pagpuputol ng kahoy, pangangaso, at pagkuha ng supply. Binigyan ng lahat ng gawain na parang parusa kaysa pagsasanay. Pagkatapos ng nakakapagod na gawain, nagturo pa ang instructor ng mga ehersisyong nagpapaliksi ng kamay, tulad ng paggawa ng mga kwintas. Pinakapangit pa, sa oras ng pahinga, pinagawa sila ng mga ukit sa kahoy. Sabi ng guro, ito raw ay makatuwirang gawain at may pahinga lang sila para sa banyo, pagkain, at tulog. Halos bunutin ng isang lalaki ang kanyang buhok sa pagkadismaya, sinubukang ipaliwanag na kailangan nila ng totoong pagsasanay. Galit at dismayado siya dahil para itong pagsasamantala kaysa pagsasanay sa labanan. Pero kalmado lang na sinabi ng mentor na bahagi lang iyon ng kanilang pagsasanay at mas magiging interesante pa ito. Biglang sinabi ng lalaki na hindi na niya titiisin ito, kahit bugbugin pa siya ng husto. Ang mentor ay biglang naging masigla, tila naaliw sa sitwasyon. Napagtanto niya na may nagaganap na paghihimagsik, pero gusto lang ng ibang estudyante na humingi ng tawad ang lalaki. Sumusubok kang maghimagsik dahil gusto mong matutunan ng martial arts, tanong ng mentor. Ang akala niya ay mukha pang pulubi kaysa estudyante ang rebelde. Ang kapangyarihan ay nauunawaan lang sa pamamagitan ng kapangyarihan, sabi niya sa sarili. Pero alam niyang tinitingnan siya ng lahat at kailangan niyang maging maingat dahil maapektuhan nito ang iba. Isang labanan ng mabuti at masama ang nagaganap sa kanyang isipan. Nagdesisyon siya na ang parusa ay dapat may halagang pang-edukasyon, isang duelo o demonstrasyon ang pinakamainam na opsyon. Naalala ni John ang isang kwento na ikinwento ng isang matandang martial artist noong nasa bahay pa siya. Noong unang panahon, may isang master ng martial arts na may alagang aso na tinatawag na Pet Nazca. Isang mainit na araw ng tag-init, nawala si Pet Nazca at hinanap siya ng master. Ang natagpuan lamang niya ay isang pulang kwelyo at si Pet Nazca mismo ay nilaga ng mga lagalag, ginawa itong sopas. Ayon sa alamat, matapos mawala si Pet Nazca, lumikha ang master ng martial arts ng isang brutal na teknika. Ginagamit niya ito laban lamang sa mga lumalapastangan sa mga aso o sa mga mas masahol pa sa kanila. Isa ito sa mga pinaka-brutal na teknikang naimbento. Ayaw sana gamitin ni John ang teknikang ito, ngunit ngayon, tila ito na ang pinaka-naangkop. Inutusan niya ang mga disipulo na bigyan siya ng sandata. May isa na nag-abot sa kanya ng pamalo. Sinabi ni John na umatake na kapag handa na siya. Kumilos ang estudyante, iwinasiwas ang kanyang pamalo, gumawa ng ilang komplikadong galaw, at sumugod. Ngunit biglang isang aipo ang bumalat sa paligid niya, ang hangin ay parang galit na alimpuyo. Tinawag ang teknikang ito na dog down ng Feast of the Dog Days.